Narito ang pinakamainit na balitang ngayong araw. Isang napakalaking kaganapan ang yumanig sa bansa matapos kumpirmahin na nagsanib puwersa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa isang matinding hakbang laban sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga ulat ng labas na ng matinding mawala ang pagsanib na puwersa laban kay Pangulong Oding Jr. at sa kanyang asawa na si Liza Dalasmas. Sa isang pahayag na inilabas ng mga opisyal ng AFP at PNP, kanilang binigyang diin na umano'y lumalawak na katiwalian, kapabayaan at kawalan ng tamang pamumuno sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kanila, hindi na sila maaaring manahimik habang patuloy na nararanasan ng sambayanan ang matinding krisis sa ekonomiya, katiwalian sa gobyerno at paglabag sa karapatang pantao. Idinagdag pa nila ang kanilang hakbang ay hindi laban sa demokrasya, kundi para protektahan ito at tiyakin ang kapakanan ng mamamayan. Sa kasalukuyan, mahigpit na binabantayan ng publiko at mga eksperto sa politika ang magiging susunod hakbang ng Pangulo at ng Malacanang. Nagpatawag na rin ng emergency meeting ang mga pangunahing opisyal ng gobyerno upang tugunan ang lumalalang tensyon at ang balitang ating pagkakatutukan. Sa mga silong bagong balita sa tunay na boses ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Taong napipirma ako dyan. Ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last night? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may... Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na to, papanoorin ho natin itong interview nitong si Sandro Marcos na kung saan naglabas ho siya ng sama ng loob dito kay Vice President Sara Duterte. Pambihira ho talaga tong si Sandro. Like father, like daughter. Kung gaano ho kagaling gumawa ng fake news yung kanyang ama, ganun din ho siya kagaling gumawa ng fake news. Anong sabi ni Marcos Jr.? Doon sa nangyari sa KOJC, wala daw armas yung mga polis na pumasok. Yung mga ano lang daw sila, yung mga pamalot, yung mga shield. Nagkalitaw-litaw, napakarami ho pala nilang dalang mga armas nung kinubkub ho nila yung KOJC. At dito sa video na to, makikita nyo ho yung signature moves nitong mga mambubudol na to. Ang tanong, meron pa ho ba kaya silang mabubudol? Sa mga nagtatanong ho mga kababayan, kaya ngayon pa lang ho tayo nakakapag-upload. Meron ho tayong nakahuntahan, no, na isang individual na hindi pa ho natin alam kung pwede nating ilabas kung yung ating mga napag-usapan. Pero tayo ho sobrang bumilib. Bilib na ho tayo dati doon sa individual na nakausap natin. Pero dito sa isa na to, mas lalo ho natin siyang nakilala. At nakita ho natin yung kanyang sincerity na talagang gusto ho niyang makapag-ambag o gusto ho niyang mabago itong bansa na to. Kaya talagang susuportahan ho natin yan hanggang sa sukdulan, ika nga. No? Kung anong ginagawang pagsuporta ni Tatay Digong dun sa nakuhuntahan natin na yan, ganun din ho ang gagawin nating pagsuporta. Diyan, sa nakakwentuhan ho natin na yan kanina. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, no? Kagaya ng ating laging sinasabi dito sa PH Update, ayaw na ho talaga nating matambakan, ha? Kaya as much as possible, gusto ho nating mag-mega love shoutout, no? Pagka naanuhan na, meron na nagpakulay, gusto na ho natin pinapasadahan kasi medyo nagtatagal ho tayo pagka natambakan tayo. Ito ho mga kababayan, para hindi na ho dumami to pagka pinagpabukas pa ho natin to, baka wala na naman ho tayo mapag-usapan. Mega love shoutout dito kay Sir Joel Aliano. Maraming salamat ho sa pagpapakulay. Palakpakan natin po si Sir Joel. Lagi ho siyang nandiyan. Sir, saludo, maraming salamat. Pero isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Marilyn Sorensen, maraming salamat ho madam, mega love shoutout. Thank you PH Update, palagi kami nanood sa'yo. Maraming salamat ho, mega love shoutout. Ingat po kayo dyan sa Norway, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir PH Badbon. Ang sabi yun itong Sir PH Badbon, Sir, pa-shoutout
po mula sa Geneva, Switzerland, dapat sumugod na ang buong AFP at PNP sa Congress at Malacanang para kaladgarin palabas. Merong tamang panahon ang lahat ng bagay. Siguro ngayon hindi pa sila sumusugod at hindi pa kinakaladkad, hindi pa ho ang tamang panahon. Pero abang-abang lang ho tayo, no? Abang-abang lang ho tayo. Mega love shoutout din ho dito kay Miss Viana Open Heart. Ma'am, maraming salamat ho. Ay, ingat po kayo sa Amerika. Thank you dyan sa $2 na yan. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Jordan Cabico. Sir Jordan, kumusta ho ang araw nyo? Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Idol TV Canada, naku, itong si Idol TV Canada. Mabuhay ho kayo, ingat ho kayo dyan sa Canada. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Herb Biscal. Sir, kumusta ho kayo dyan sa Australia? Maraming salamat. Dalawang kamay na saludo. Maraming salamat ho. Palakpakan ho natin itong si Sir Herb Biscal. Mabuhay ho kayo. Mega love shoutout dito kay Sir Jordan Cabico. Naku, ito ho talaga, malupit yang si Sir Jordan. Saludo. Maraming salamat, Sir Jordan. Mabuhay ho kayo. Maraming salamat. Sir, mega love shoutout. Grace Nuki. Thanks from California with love. Ayan, sinasabi natin. Mega love shoutout. Anong sabi niyo to? Correct number ba si Philip Salvador? 58, 57. I-check ho natin. Ang importante, nakikita niyo ho ang pagmumukha nitong si Atty. Lambino, yan si Senator Philip Salvador at lahat ng kandidato natin dyan. Basta i-double check ho natin. I-update ho natin kung medyo nagpalit na sila ng number. Mega love shoutout din ho dito kay Eleanor Panalosa. Ma'am Eleanor, maraming salamat po dyan sa $5. Ayun na nga mga kababayan, napunta na ho tayo dito kay Supot. Ang pangit ng banat mo, Brad. Kitang-kita na talagang yaang inyong script from Malacanang, House of Representative at sa mga kamag-anak nitong si Marcos Jr. Magkakahalintulad kayo ng script. Si VP Sara hindi niya pinagbantaan ang iyong amang bangag. At wag kang mag-alala, Sandro Marcos, kung kinakabahan kayo doon sa sinabi ni VP Sara na huhukay niya ang labi ng iyong lolo at itatapon sa West Philippine Sea, huwag ko kayong mag-alala. Pag nagkataon, hindi lang ho si VP Sara ang huhukay. Baka meron pang, alam nyo na, di ba? Hindi lang ho pala hukayan ang gagawin natin, di ba? Tutulong ho ang sambayan ng Pilipino sa paghukay ng mga dapat hukayin. At tutulong kami sa pagtapon doon sa mga dapat itapon. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Mag-iinit na naman ang inyong mga tambutso, panigurado. Ito ho. Sabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang. Walang sinabing gano'n. Walang sinabing gusto kong gurgurin yung ama mong bangag at yung nanay mong palaka. Walang sinabing gano'n itong si VP Sara. Ang sinabi niya, may nagbilin na ako. Kung sakaling may mangyari sa akin, paplakda yung mga individual na yan. Wala naman nangyayari kay VP Sara. Nagbabangag ka na rin ba, Sandro Marcos? Mali na palsipikado na naman yung banat mo na yan Yan ang problema dito sa mga politiko na to. Kumbaga, minemekos-mekos nila usapan. Napakalinaw ho ng sinabi ni VP Sara. Pag may nangyari sa akin, sigurado yan tatlo na yan. Merong paplakdayan, ika nga. Diba? Wala namang nangyayari kay VP Sara. Ang gawin mo, para hindi ka masyadong mapraning, bantayan mo si VP. Yung mga lumalapit sa kanya, wag mong hayaang may mangyaring masama sa kanya. Dahil pag nagkataon, magtago na kayong lahat sa saya ng mga sasaya nitong si Imelda. Sabihin mo sa ama mo, magtago na sa saya ng lola mo. Dahil talagang tayo naniniwala doon sa sinabi ni VP Sara. Kung sakaling mayroong mangyari sa kanya, talagang kailangan ng magtago nitong mga individual na to. At wala naman nung mag-i-interest sa buhay nitong si Vice President Sara Duterte maliban dito sa mga individual na nabanggit niya doon sa kanyang press con na yon. Maliban dito kay Tamba, kay Lisa at dito kay Bangag, wala hong magkaka-interest sa buhay ni VP Sara. Wala ho. Kung yung mga pipitsuging congressman at senador na lang, hindi ho nila babanggain yang si Vice President Sara Duterte. Para saan?
Anong dahilan? Bakit gusto siyang magurgur nitong mga personalidad na to maliban dun sa tatlong nabanggit natin? Wala ho tayong nakikitang sapat na dahilan. Pero itong tatlo na to, yung nabanggit ho natin na yon, si Tamba, si Kokak, si Bangag, yung tatlo ho na yan, meron ho silang interes. Ayaw ho nilang bitawan ang kapangyarihan. Paano ho natin nasabi yun? Di ba? Pagpasok pa lang ho ng 2024, ano hong hinain nila sa atin? Ha? Charter change. Sa pamamagitan ng People's Initiative. Talaga hong ayaw ho nilang bitawan ng kapangyarihan. At nakikita ho nila ang magiging sagabal sa kanilang mga plano na yan. Walang iba kundi yang si Vice President Sara Duterte. Brad, ayusin mo yung mga facts mo. Huwag niyong lukohin ang sambayan ng Pilipino. Ang problema ho kasi dito, binubudol ho tayo. Gusto ho tayong budulin ulit ng pamilya na to. Akala, nakaisa na nga kayo. Gusto niyo pa umisa? Mga walang ya kayo. Oo, tuloy. At gusto niyang patayin ng speaker. Nako. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? So, hindi kami nagugulat. Gusto mo, damihan mo pa yung pirma mo eh. Di ba? Wala problema, Brad. Sino ka ba? Ano ba pakialam namin sa'yo? Ano lang kami, kumbaga, natuwa lang kami. Hindi kami nagulat. Natuwa kami. Uy, nauna si Sandro, palakpakan. Di ba? Ganun yung sa totoo lang, yun hong naramdaman natin. Yung pagpirma mo, Sandra Marcos, yun na, sobrang kinatuwa namin yun. Yun ho kasi ang confirmation na ang impeachment na yan, hindi galaw ni Franz Castro, hindi galaw nitong si Baliko ang Bibig, ni Trililing, o kung sino pa man, galaw yan ng mga Marcos. Galaw yan ng iyong ama. Galaw yan ng Malacanang. Yung aming teorya na hindi naman talaga itong mga makakaliwa, itong mga galit sa Duterte, ang gusto mag-impeach dito kay BP Sara. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Ang pagpirma nitong si Sandro Marcos, okay na sana eh, nag-iwas pusoy ka eh. Kahit di ka nga pumirma eh, masyado ka, bata ka pa kasi, hindi ka pa ganun kagaling maglaro sa politika. Okay lang ho sana eh, hindi siya pumirma eh. Pwede mo sabihin na, sabi ng ama ko, maraming kailangan gawin, maraming trabaho, di ba? Ako, hindi na ako pumirma kasi tito ko speaker, tatay ko presidente. Kaya ako didistansya na ako dyan. Bahala sila dyan. Walang kinalaman ang Malacanang dyan kasi magkakaroon na ng bias pagka pumirma ako dyan. Ama ko presidente. O yun, anong pinakita mo dyan sa pagpirma mo na yan? Tatanga-tanga ka kasi. Masyado kang bida-bida. Nagpatiuna ka pa talaga. Di ba? Kung di ka nagpatiuna, hindi na iisipin ng ating mga kababayan na galaw ng Malacanang, ang impeachment na yan. Dahil yan naman hong katotohanan, yun naman ho lagi natin sinasabi, walang mangyayari dyan sa House of Representatives kung hindi kumpas nitong si Marcos Jr. These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Walang nagulat, Brad. Nako, walang nagulat. Natuwa kami. Ibig sabihin, inano mo kami, yung aming suspetsya, yung aming, kumbaga, yung aming hinala, na talagang pakana ng Malacanang yan, kumbaga, tama kayo. Tama ang iniisip nyo. Lahat ng nangyayari diyan sa impeachment, kagagawan ng tatay ko. Yun ang kinumpirma mo sa amin, Sandra Marcos. Kaya huwag kang mag-alala. Kalma ka lang. Walang problema yung pagpirma mo na yan. Walang problema yan. Gusto mo pati yung tito, yung pinsan mo, yung pangisi-ngisi din ng bibig, papirmahan mo din. Lahat ng angka nyo, papirmahan nyo din. Kahit hindi congressman, pirma lahat. Walang problema yan. Yung People's Initiative, di ba? Lahat na lang pinapapirma yan. Nakalanta ko. Pagka talaga, kunyari, no, parang naging pattern na sa administrasyon na to. Pag magpapalit ang taon, papasok ang January, February, yung first quarter ng taon, meron ho talagang pirmahan issue. Di ba? Nung nakaraang taon, People's Initiative, ang pinipirmahan naman ho, yung paano baguhin, yung gusto nilang baguhin ang ating saligang batas. Dito naman, ang pinipirmahan nila, dahil medyo barado yung People's Initiative, ang pinagdistrikatahan nilang pirmahan, itong pagpapa-impeach dito kay BP Sara. Nakakatawa. No? Ibang klase ho talaga itong mga congressman to. Pero okay lang yan. Weather lang yan. Magpakasasa kayo sa kung ano man ang nararanasan nyo, natatamasan nyo ngayon, impluensya, kapangyarihan, kung ano pa man. Merong hangganan ng lahat ng yan. At pag dumating ang punto na kami naman ang nasa upper hand, pasensyahan na lang tayo. Sa bagay, sa dami ng pera nyo,
Malamang sa malamang, hindi na namin kayo mahahagilap pag nagkataon. No, hindi na namin kayo mahahagilap. Pero hindi kakalimutan na sambayan ng Pilipino yung mga kabalbalang ginawa nyo ha, sa ating mga kababayan. Yung pamilya Marcos na yan, ako, perwisyo yan. Huwag na ho kayong magpabudol, nakaisa na yan. Kaya yung mga kandidato natin, Atty. Vic, Pastor Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta, iboto ho natin. Siguro yung actually nakausap ko na yung ibang mga senatorial candidate natin, kung maaari isang buong video na lang ho yun, no? Isang buong video na lang na kumbaga pagpapakilala lang para yung mga kasama natin dito sa PH Update, yun na lang ho ang isi-share nyo sa ating sa inyong mga mahal sa buhay. Kumbaga nakalatag na lahat doon. Ako si Attorney Vic Rodriguez, Pastor Kibuloy, at kung lahat ng kandidato natin, tapos ilalatag nila yung plataforma, yun lang ho. Tapos yung numero, yun lang ho ang isi-share nyo sa inyong mga kamag-anak na hindi ganong kababad sa politika. Sabihin nyo, heto ang mga kandidato natin, heto sila ang mga iboboto natin. Okay ho ba yun? Sana by next week matapos na ho natin yung ano na yun, yung video na yun. Trabahuin ho natin, try ho natin magpag-ugnayan sa mga kandidato natin, no, para talagang matulungan ho natin sila. Tuloy! Alam nga naman kung sasabihin mo huhukayin mo lolo ko, of course I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. Ang kapal ng mukha nitong mga to. Hukay-hukay, yung nagpalibing naman si TRRD. Paano pag sinabi ng sambayan ng Pilipino, pagka hinahabol na kayo sa malaking pagkanda-uga, baka pag nagkakanda-ugaga na kayo, hindi na namin hinuhukay, binibigay nyo na. Diba? Baka pagka na-corner na kayo, na-corner na yung pamilya na yan, ha? Baka hindi na namin hinuhukay, kayo na naghuhukay, binibigay nyo na sa amin. Hindi na ho namin kailangan pagka dumating doon sa punto na yon, ha? Huwag nyo isipin na hinukay nyo, bibigay nyo sa amin, tapos tatapon pa namin sa West Philippine Sea. Hindi ho mangyayari yon. Pag hinukay namin yun at titinapon, sabay-sabay na ho kayong itatapon. Anak ng tokwa. Kayo na lahat, tatapon na kayo lahat. Darating ang darating ika. Parang labo na darating. Basta darating ho yan. Pagka dumating, pagka nagpulasan na ho yung mga yan sa Ilog Pasig, doon ho natin sila hunting. Sabi siguro, sige na, kayo na, ukain nyo na to. Wala nang problema, natanggal na angas ko. Sabi ni Sandro Marcos, pag nagkataon, no, hindi na ako iiyak sa media. Okay na, ukain nyo na. Pakawalan nyo lang kami. Diba? Darating ho tayo doon. Pagka hindi nyo inayos ang pamamahala dito sa ating bansa, galit na ho ang sambayan ng Pilipino. Ngayon, nakukuha nyo pa kami sa paganyan-ganyan. Sa bagay, sa 2020, 3 taon na lamang ho. Bigay na ho natin sa kanila. Diba? Kung gusto ho nilang tapusin nila. Tapusin ho nila yung kanilang termino, lalo na itong si Marcos Jr. Malaki ho kasing kaguluhan. Maraming masasaktan, sigurado. Pag nagkataon, kawawa ang Pilipino. Talagang ang tawag dito, paralisado ng pamahalaan, lalo hong magiging inutil pag nagkataon, pagka umabot tayo dun sa punto na meron ng sakitan. Kaya tayo naiintindihan ho natin si Tatay Digong, as much as possible, daanin ho natin to sa diplomasya, daanin ho natin to sa kumbaga, sa mapayapang pamamaraan. At yung pamamaraan na yun, dadaan tayo sa eleksyon. Yun ang pinakapayapa. Kaya, pero kung ayaw ho nila ng eleksyon, wala rin naman ho tayong problema dyan. Kagayang ginagawa kay BP Sara. Binubrute force nila yung pagtanggal sa kanya. Persahan di ba? So ano gagawin natin? Siyempre meron hong meron hong kasagutan yung mga kabalbala na ginagawa nila na yan. And so that's why I was the first. That ka na naman. Ito na mga kababayan, ikaw, kala mo, dami ka pang kakainin bigas, Brad, sa totoo lang. Huwag kang umasta na hindi porket nag-internship ka dito kay Tambaluslo, na kinuha kang, ginawa mong mentor yang si Tambaluslo, mahusay ka na pagdating sa politika. Brad, wala pa. Kumbaga, kasama ka pa doon sa mga young guns kung tawagin. Di ka lang sumasama doon sa mga yun kasi feeling mo medyo superior ka kaya kalibel mo yan sila Saldi ko. Hindi, wala ka pang alam. Pagsasalita pa nga lang sa mga sa mga hearing, di ka pa nga namin narinig. Maliban doon sa noong 2023,
noong budget deliberation ni VP Sara noong tinerminate mo, wala na, hindi na namin narinig yung pagsasalita. Ito kay VP ho tayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun, Madayaw ngayong adlaw kaninyong tanan. mahaba-haba ho ito. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Oh, Nawala ho. How are you? ayoko na. I'm okay. You've seen the list of those who signed, ma'am? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga nanghiling suporta sa inyo. What's your reaction? Sabi kasi, hindi, ito lang daw basahin ko. Promise to relax. Isa na yun. So, how are you preparing for this? We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Resignation is not an option. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng... Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. The president said he has not. Ang bira, no? Yun ho kasi ang inaasahan na reaksyon nitong mga congressman na to. Apurahin natin yan, ha? Habang nakabreak, malamang mag-nilay-nilay yang si VP Sara at mag-resign siya, ha? Hindi niya napaabutin sa Senado, mag-resign na siya. Pero ang problema ho dito, mga kababayan, kasi pagka nagpunta siya doon sa route na yon, hindi naman ho titigil ang pagbanat sa kanya. Ganun pa rin, wala hong mababago. Diba? Wala hong mababago. Tuloy-tuloy pa rin ho yan. Hanggat hindi ho siya napapakulong at kung di siya yung perpetual disqualification, yun naman ho talaga pakay. Pag nag-resign siya, hindi ho siya tatantanan. Lahat ho ng pandudurog na ginagawa nila, hindi ho mababawasan, lalo hong ma-intensify nga pagka nagbitiw yan si VP Sara. Kaya wala yun. Hindi kasama sa usapan yung resign. Kung tayo tatanungin, wag na, tuloy-tuloy na yan, bakbakan na eh. Nothing to do with the impeachment, do you believe? I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may hahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last. Na yung mga kaalyado na hinasuporta, mga inaanak, mga kumpare, sila yung mga pumirma sa inyo. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment,
then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? So yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Yes. Will you be endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress? Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming. Tayo, kahit di pa na pag-uusapan, Pastor Kibuloy, Congressman Rodante Marcoleta, sila ho kasi yung magsisilbing hukom diyan sa trial na yan. No? Kaya, gawin ho natin ang makakaya natin, magtulong-tulong ho tayo. Lagi ko hong ipinipin yung, yung link na kung saan pwede nyo hong i-share sa mga kamag-anak nyo yung video. Sa pagpapakilala yung numero nila, pangalan nila, advokasya nila at kung anong aasahan ng sambayan ng Pilipino dito sa mga kandidato na to. Okay ho ba yun? O sige, next week gawin na natin yan. Campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Bibing, anong nag-blooming daw patapos na maya? Anong naakadri sa Manila na taga-Davao magka? Yes, sir. Ma'am, sabi niyo po late last year pa lang nagpe-prepare na kayo para dito. Pwede po i-brief na kung right now po after i-transmit sa Senate, saan na po yung preparation? May legal team na po ba? And nasaan na po? Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!